This program is brought to you by PSR.ph, your online showbiz news authority, and Behind the Lens, weddings, prenup, film, broadcast, creativity beyond compare. Ihatid namin sa inyo hindi chismis, kundi mga kumpirmadong report tungkol sa mga hinahangaan niyong artista. Sabi nga nila, straight from the horse's mouth. Ano pang hinihintay nyo? Ipamalitang nandito na po ang inyong mga bagong kakwentuhan sa Showbiz Unlimited! Balita. Mamaya, sa ating PNB, ihahatid namin sa inyo ang latest kina Willie Revillame, Aranina at ang kontrobersiya na kinakaharap ng Iglesia ni Cristo. Para sa Kilig Balita pa more tungkol kay Enrique Hill at Liza, Mateo Guidicelli at Sara. Rodel, sino naman ang kawan for the road mo? Salamat! Muli kong babalikan si Dr. Charlie Mendez at susubukan namin ni Miss Marla ang kanilang serbisyo. Ikaw, Mildred Romel, anong hottest showbiz news ngayon? Sa ating balitaktakan ay pag-uusapan naman natin ang pinakamaiinit na kaganapan sa showbiz tulad ni Don Sogueta, Richard Gomez, Chris Aquino, Daniel Padilla, Geneva Cruz, Bea Alonso at Sergio Maruto. At syempre po, abangan nyo kung sino ang bida sa aming blindfold. Kaya tutok at kapit mga kakwentuhan. Arangkada na ang mga bagong autoridad sa showbiz news. Ito ang Showbiz Unlimited! Mainit na usapin ngayon ang controversial na issue na kinasasangkutan ng Iglesia ni Cristo matapos lumutang si Felix Nathaniel Angel Manalo na nasa panganib umano ang buhay nito at ng kanyang inang si Tenny Manalo matapos silang itiwalag ng kanyang kapatid na si Eduardo Manalo, ang executive minister ng INC. Kung ang ilang artista na miyembro ng INC tulad ni Janice de Belen, EJ Falcon, Catherine Bernardo at beauty queen Ariela Arida ay nananatiling tikom ang bibig sa nasabing issue. Sinasaluduhan namin bilang tao at miyembro ng INC ang ilang personalidad na naglabas naman ng kanilang mga saloobin gaya na lamang ng mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Rojas at Anthony Taberna sa kanilang respective social media accounts bilang suporta sa sektang kinabibilangan nila. Tiyak na malulungkot ang mga taga-subaybay ni Willie Revillame kapag malaman nilang huling palabas na ang show na Wawawin noong nakaraang linggo. Ayon sa TV host, wala naman dapat ikalungkot pagkat pansamantala lamang ang pagkawala ng kanyang show. Anya, may mga inaayos lang siyang transaksyon upang maging pang araw-araw na ito. Nagkaroon kami ng eksklusibong panayam kay Aranina at ayon sa aktres,
Handa na raw siyang tumanggap ng mother roles, lalo pat isa na siyang ganap na nanay ngayon na mag-iisang taon na si Baby Mandy, ang anak ng aktres sa Bulacan Mayor na si Patrick Meneses. Pero hindi pa daw siya handang tumanggap ng role bilang nanay ng isang halos kaedad lang niya. Abangan si Aramina sa ginagawang pelikula nito ngayon na hango sa isang Wattpad series na Girlfriend for Hire kasama ni Yassi Pressman mula sa Viva Films. Back to you, Romel, Mildred. Salamat, Miss Marla. Mga kakwentuhan, panoorin po ninyo ang iba't ibang reaksyon ng publiko tungkol sa kinakaharap ng kontrobersiya ng Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin. Samahan nyo kami upang alamin ang pulso ng masa tungkol sa kontrobersyang nangyayari sa Iglesia ni Cristo ngayon. Tara na! Ano pong masasabi ninyo sa kontrobersyang nangyayari sa Iglesia ni Cristo ngayon? Siguro yung first reaction ko is syempre nagulat. Kasi ang impression kasi sa Iglesia dito is strict, no? Oo. Basically, as a religion, siguro isa sila yung sa mga very prominent religion ngayon, nowadays, na talagang, kuba, parang ang tingin natin, straightforward sila, no? Then siguro, yung reaction is, yun nga, nagulat ako. Although, kung titingnan mo in the perspective, parang hindi naman din, kumbaga parang kahit saan ka naman yata pumunta, merong gano'n, no? Meron talagang corruption or meron mga ideals na akala mo tama, tapos deep inside meron palang kaguluhan, no? So basically, siguro kahit naman sabihin natin na iba-iba yung paniniwala natin, at the end of the road, nandun yung panalangin natin na sana mabuo sila maayos. Sa akin lang po, ang pananaw ko kasi dyan, pag usapin kasi sa pera, marami talaga ang masisira. Pag pera na kasi ang involved, yung magkakalaguan talaga kahit anong uri ng organisasyon. Wish ko sana sa kanila na maayos nila yung kung ano man yung problema nila sa pangkalooban. Sa ngayon, huwag muna natin silang musdahan hanggang hindi pa tapos yung investigasyon. Pwede rin naman maging serious matter within the Iglesia kasi wala rin naman tayo maraming masasabi about the Iglesia. Kasi medyo close community talaga sila. So hindi talaga natin alam anong nangyayari doon. So for me, medyo skeptical ako if it's true. And for me, parang ano lang siya, stunt lang talaga. Kahit po hindi ako member ng Iglesia ni Cristo, mixed emotions. Yung una, I'm worried and sad ako sa nangyari sa kanila kasi established na talaga sila na religious group sa Philippines. Di ba black voting nga sila pag-eleksyon. Tapos nangyari yung ganitong controversy na involved pa yung kumbaga executive family ng religious group. But at the same time, nagulat din ako na yung inaakala kong sobrang organized, sobrang not naman siguro malinis, pero sobrang okay na parang institution, biglang may ganun palang pangyayari. So, nakakalungkot bilang Filipino na ayun, kailangan may mangyaring ganyan. Pero sana ma-resolve din nila agad. Hindi ko akalain, kagulat-gulat. Yung pala, may malalim na pinanggagalingan na. May mga bagay na gustong lumutang, no? So, wala naman akong sisisihin doon, pero alam ko, bawat isa meron pala sama ng loob na sa kanila, no? Sila'y matagal na, o talagang sila'y Iglesia ni Cristo. Deep inside, na kinikimkim. Ngayon, nag-start nga yung sa mag-ina, no? At sunod-sunod na, marami nang sumunod-sunod. Well, sa ngayon, sa totoo nga, last Sunday, sabi ng pari na nag-sermon, ipagdasal natin ang kapatid natin mga iglesia. Sana magkabati-bati na sila. Kaya naman yung pag-usapan nila. Kasi marami silang membro, baka magkatiwa-tiwala, kailangan pag-usapan nila. Yes, nakakalungkot naman talaga, Kuya Romel, na
yung kinaharap na kontrobersiya ng Iglesia ni Cristo. At madalas nga nagbubukas ako ng social media. Nakakalungkot na may mga bashers talaga na ang sasakit pa nilang magsalita. Oo nga, pero ang para sa akin naman, kahit tayo, hindi naman tayo Iglesia ni Cristo, di ba? Yes. Katoliko tayo, pero nakikisimpatya pa rin naman tayo sa kanila, di ba? And even the CBCP, di ba? Yun, Catholic Bishop of the Philippines. Correct. At CBCP. sinasabi nga nila na ipagdasal natin yung mga brothers and sisters natin sa Iglesia ni Cristo na sana itong kontrobersiya at pagsubok na pinagdaraanan ng kanilang relihiyon, ng kanilang church ay malagpasan nila, diba? Even nga yung mga kasama natin sa industry na Iglesia ni Cristo, ang sabi nga kagaya ni Gladys Friend, di ba? Andon nila talagang yung pananampalataya nila, dun pa rin mag-isik sila sa Iglesia ni Cristo kahit ano pa man yung pinagdaraanan nila ngayon. At nagpapasalamat siya sa mga taong nagdarasal na maayos din yung gulo o yung controversial na kinakasangkutan ng kanilang simbahan. Nga nangyari itong 101 years nila. Nagkataon pa naman, di ba? Yes, oo. Kasi nga, lahat naman ng ganyang bagay, sinusubok talaga, diba? sinusubok ang pananampalataya. Basta yun, mga Iglesia ni Cristo, nalulungkot po kami sa nangyayari And we're sa inyo, di ba? We're praying for you. Ayan, so after ng issue ng Iglesia ni Cristo, si Willie Revillame naman nung Sunday at talagang kumpirmadong wala na siyang weekly show. Pero si Willie naman, admitted naman siya, talagang malaki ang naitulong nung show niya dati na wawawi sa kanya. Di ba? At ang dami ng mga artista friend na dati, sikat na sikat, maraming pera, nung nalaos o wala nang offer na natatanggap, nawala na ng pera. Kasi nga, hindi sila nag-ipon o hindi man lang sila nag-isip na magtayo ng business, di ba? Yes. Marami tayong mga artista kilalang ganyan. At yung isa ng actress na kilala natin na parang nakakalungkot, ayaw lang natin, na blind item na natin yun, di ba? Yes. Na dati, dami-dami pero ngayon talagang, kung kami-kami na nangungutag, di ba? Ito ka naman pa kay Aramina, di ba? Parang, nakakalungkot din kahit paano yung tinanggihan niya yung another kalungkutan na naman, di ba? Tayo nalulungkot tayo por Aramina kasi alam natin na kailangan naman niya din ng pera. Dahil yan, hindi na ganun karaming offer na dumarating sa kanya. Tapos ito may offer sa kanyang ABC-22 para maging nanay ni JC De Vera. Tinanggihan niya. Sa isang teleserye. Oo, isang serie yung Will Never Say Goodbye, yung kay Don Silvestre, di ba? Jesse Medjola. Kasama rin niya. doon. Pero yun nga, parang sa tingin ni Aramina ayoko yan. Wala tayong magagawa. Choice niya yun Correct. Sa mga panahong ito na napakaraming artista, halos lahat ng ibang artista hindi nabibigyan ng chance, tatanggi pa ba siya? Yun nga, kaya wala tayong magagawa kung yun ang gusto ni Aramina, di ba? Ayan. Ayaw pumayag ng hikaw ko, nalaglag Okay. Ayaw pasalamatan mo yung outfit, di ba? Mamaya. Ako thank you na. Mamaya kay Jovan de la Cruz. Thank you dito sa damit na tinayi mo at next week may tatahigan mo ulit. Stay tuned mga kakwentuhan para sa kilig, balita pa more na ihahatid sa atin ni Miss Marla. Yan po ay sa pagbabalik ng Showbiz Unlimited! Rosenjean prides itself for its kaminabe, which is an art of cooking that uses traditional Japanese paper as hot pot. It originated around 200 years ago. This Japanese paper maintains the freshness of the food and is a healthy way to cook as the paper absorbs all the oil. All the flavors will remain as rich and taste will be fantastic. Try and taste kaminabe at Rosenjean. Experience the real Japanese cuisine. Siguradong kinikilig ang fans ng phenomenal love team na sina Enrique Hill at Liza Soberano matapos sabihin ni Enrique na gusto nitong si Liza ang mapangasawa niya at wala na raw itong balak na maghanap pa ng iba pagkat nakita na niya kay Liza ang lahat ng hinahanap niya sa babae.
Kung sakaling wala naman din maging problema pagkat balitang botong-boto rin ang ina ni Enrique sa magandang si Liza. Sa katunayan, niregaluhan pa ito ng mami ni Enrique ng mga bags, sapatos at iba pa noong umuwi ito galing sa abroad. Sa side naman ni Liza, manugang na nga raw ang tawag ng lolo ni Liza kay Enrique. Gustong-gusto rin daw ito ng lola at mami ni Liza. Okay din naman si Enrique sa daddy ni Liza, pero panay daw ang paalala nito sa anak na huwag magmadali sa seryosong relasyon dahil bata pa ito. Sa kabila ng pagiging estrikto ng mga magulang ng pop star princess na si Sarah Geronimo, sa wakas ay nakatagpo na si Sarah ng lalaking nagmamahal sa kanya ng tunay at handa siyang ipaglaban. Tunay na nakakakilig ang post ng nobya niyang si Mateo Guidicelli sa Instagram account ito noong kaarawan ni Sarah. Pinasalamatan ni Mateo ang nobya niya sa pagbibigay ng saya at inspirasyon nito sa kanyang buhay. Nangako din si Mateo na gagawin niya ang lahat upang bigyan ng tunay at walang katapusang ligaya ang buhay ng pop star princess. Ayan, si Enrique Hill daw, si Liza Soberano na ang gustong pakasalan. Anong masasabi na okay. So, ibig sabihin, talagang in love si Enrique kay ano, di ba? Ayan pa, di ba? Ano ba yung first movie nila together? Just the Way You Are. Ayun, Just the Way You Are. Na ang laki ng kinita, di ba? 15 million. As compared sa kinita ng movie nila. 8 million. Oh, ang laki ng details, di ba? 7 million. After doon, tuloy-tuloy na yung paggawa nila ng movie. So, ibig sabihin talagang sikat na sikat kayo ng love team. At sinasamantala ng ABS-CBN yung kasikatan nung tambalan din na Enrique at Liza. So, after Enrique Hill and Liza Soberano, sila namang nakakakilig din, di ba? Kilig pa more talaga. Another kilig pa more yung message na pinadala ni Mateo sa kanyang girlfriend na si Sarah during nung birthday po ng Pop Princess, di ba? Noong July 25. Abangan natin ang pagbabagong magaganap kay Rodel at Miss Marla next week yan. At pahuhulain naman namin kayo kung sino ang bida sa aming blindfold na isang komedyana na di umano'y malupit sa kanyang yaya. Yan po ay sa pagbabalik ng Showbiz Unlimited! Nandito na naman ako sa Derma World at binalikan ko si Dr. Charlie Mendez. At ngayon nga ay katatapos lang ng procedure na ginawa sa akin at ipapaliwanag ito syempre ni Dr. Mendez. What we did to Rodel is pinaka-specialty ng Derma World. Ano? Yan yung tinatawag naming therapeutic facial. Itong therapeutic facial na to ay inadapt namin yung technology sa Europe. And then the second procedure na ginawa natin kay Rodel ay yung tinatawag nating diamond peel. Ginagawa natin yung photolite treatment. So ginawa natin yan yung kung nakita nyo yung para siyang may mascara na iba't ibang kulay ng ilaw. Yung tinatawag po natin yung photolite treatment. It is an anti-aging, anti-acne, for skin rejuvenation, anti-redness, marami pang iba ng mga benefits ang makukuha po natin dun sa photolite procedure na yun. Ngayon naman ay alamin natin ang procedure naman kay Miss Marla. Yes, ang ginawa naman po natin kay Marla ay is skin tightening and skin facial contouring. Yung procedure po na to, we make use of the latest technology in RF o yung tinatawag nating radio frequency. So talagang hindi po kiniklaim dito yung apoptosis o yung talagang pag mamamatay yung fat cell, pero talaga pong ito ay medyo nakakapagpaliit. Yun po ang kanyang yung po ang kanyang principle.
dyan sa technology na ito. Doc, yung ginawa po kay Ben, ano naman po yun, yung Celius Slim? Yes, yung procedure na ginawa natin din sa model actor na si Mr. Ben Isaac ay tinatawag nating Celius Slim procedure. Ang action nito ay talagang ini-stimulate niya yung mga abdominal muscles to contract. And then itong final procedure which is Celius Slim for lymphatic drainage ng fats na natunaw natin. Yes, doon po sa mga gustong magpakonsulta dito sa aking clinic sa Derma World, ay ang aking location po is number 75, Unit 4, number 75, Unit 4, Scout Dr. Lascano, Midtown Square, Laging Handa, Quezon City. Ang landmark ko po dito, yung halos nasa kanto po ako ng Scout Watson and Scout Dr. Lascano. Ang akin pong contact number and landline is ang landline ko po is 376-1513 at ang aking cellphone number is 0917-513-0013. There you have it! Muli na namang sabayin nyo ang isa pang edisyon ng One for the Road dito lamang sa programang Showbiz Unlimited. Rosenjin prides itself for its kaminabe, which is an art of cooking that uses traditional Japanese paper as hot pot. It originated around 200 years ago. This Japanese paper maintains the freshness of the food and is a healthy way to cook as the paper absorbs all the oil. All the flavors will remain as rich and taste will be fantastic. Try and taste kaminabe at Rosenjin. Experience the real Japanese cuisine. Isang sikat na komedyante, malupit daw sa kanyang yaya. Ayan, bago po sa online po, gusto ko munang batiin ng happy birthday si Miss Soro ng Jade Valley. And of course, happy viewing din sa mga kaibigan ko, sina Reyna Clemente, Ferdinand Nolasco, and Donald Arambulo. Ayan, friend, di ba? Siyempre, gusto ko rin pasalamatan na nagbigay ng dress ko na si Dito Oucho ng Anaheim, California. Ayan ang ating blindfold. Ayan na, friend. Nakakaloka yan. Dahil nahuhulog yung ano mo ha, parang ayaw ka ng paghigaw ng peke. Hindi, ayan nga, naluloka nga ako dyan sa ating blindfold. Tungkol ito sa komedyana na malupit sa kanyang yaya. Ang nakarating sa akin pa, no, kapag ka daw may inuto sa yaya niya, itong komedyana, nagkamali, sinisigawan. Alam mo, ibang-iba siya doon sa kilala kong artista na, hindi naman lahat, kasi ibang mga artista, marespeto rin kahit sa mga yaya nila o mga production assistant. Pero ito, talaga nakakaloka. Yung apelyido niya, sabihin natin, apelyido ng isang sikat na young actor. Diba? Oo. Tapos, another clue, visible siya sa television. Oh, may gag show siya, di ba? Dahil komedyana, automatic gag show siya. O kaya sitcom, pero gag show. Pero in fairness, dalawa ang show niya, ha? Oo, di ba? Dalawang sinaswerte pa. Dalawa, oo. Sinaswerte pa, di ba? Kaya hula-hula na po kayo kung sino tong komedyana na malupit sa kanyang yaya. Anyway, sa aming pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang pinakamaiinit na balita sa showbiz ngayon, tulad na lamang ito ni Don Zulueta na pumayag magpahawag ng dibdib kay Richard Gomez, ang aktor na excite naman daw. Chris Aquino, ibinunyag na hindi nagpapadala ng sustento si James Yap at Philip Salvador na ama ng kanyang mga anak. At syempre pa, Daniel Padilla nagsalita na sa isyong paninigarilyo niya. At syempre po may balita tayo tungkol kay Geneva Cruz na ngayon ay nasa Amerika dati masaya na ang buhay niya doon. Ito yung dati asawa ng isang singer, di ba? Si Paco. Alas Paco Tiaga. Ayan, nabubulog ka sa sentido, no? Meron din po tayong balita tungkol again, kagaya po last time, di ba? May balita tayo ulit kay Bea Alonso. Sanjo, yan, update na to. Lahat pong yan ay sa pagbabalik ng Showbiz Unlimited!
Rosenjin prides itself for its kaminabe, which is an art of cooking that uses traditional Japanese paper as hot pot. It originated around 200 years ago. This Japanese paper maintains the freshness of the food and is a healthy way to cook as the paper absorbs all the oil. All the flavors will remain as rich and taste will be fantastic. Try and taste kaminabe at Rosenjin. Experience the real Japanese cuisine. Showbiz Unlimited would like to thank the following sponsors: Nails.Glow, Del Valle Hair Salon, Jovan de la Cruz of FNS Taylor, RTN Dental Clinic, Derma World, Accent Salon. Ayan, pero syempre bago ang aking balita tungkol kay Don Zulueta at Richard Gomez, ay gusto ko munang batiin si Kagawad Dan sa Pugay para sa kasama cake na next week ay magpapadala ulit. Ayan, si Don Zulueta last Monday at saka si Richard Gutierrez tuloy. Gomez! Gomez! Sa press ko na pelikula nila, di ba? Yes, sa press ko ng pelikula nilang The Love Affair kung saan kasama din si Bea Alonso. Nagulat tayo, Kuya Romel, dahil nung pinakita yung trailer, may isang eksena kung saan hinawakan ni Richard Gomez yung dibdib! Dibdib ni Don Zulueta. At ginagawa daw niya ang pelikula, hindi dahil sa eksenang yun lang. Kumbaga, tinitignan niya ang kabuuan ng pelikula, hindi lang doon sa eksenang yun. Talagang yung love team nila hanggang ngayon talaga sinusubaybayan ng Chris Aquino. Chris Aquino, di ba nag-post siya sa kanyang Instagram account na parang wala nang pakialam sa buhay nila si Philip Salvador, di ba? Dahil hindi nila nagpapadala ng sustento. Pero okay lang daw yung kay Chris dahil kaya naman daw niyang itaguyod o supportahan itong si Joshua, yung anak nila kay Philip, yes. Diba? Kaya na, mayaman naman. Pero yun nga, may nagsabi, may nag-react doon sa IG post ni Chris Aquino na mabuti pa si James daw, nagpapadala daw ng pera kay Bimbi. Pero sumagot, sorry sa disillusion mo. Sabi ni kahit daw ito pa lang si James, hindi na nagpapadala ng support ang pinansyal kay Bimbi. Wala nang babatayin ko ng kapatid ko. Pero then, sila mga pisa ko, John, Jojo, Mylene, Malu, Conway, and Jasper. Hi sa inyo lahat. Okay, nasagot na ang issue tungkol kay Daniel Padilla tungkol sa kanyang paninigarilyo. According to him, hindi nga po totoo na naninigarilyo po siya, pero vape po siya or e-cigarette. Tao lang naman sila, di ba? Tulad ni Geneva na tao rin. Nagkakamali din naman. Ito na nga si Geneva. Masaya na raw siya sa kanyang buhay sa Amerika. Sa Amerika na siya naka-stay. At isa na siyang nutritionist. Ang maganda, yung dati niyang asawang si Paco, nakasuporta sa kanya. Importante malaman nila ang latest kay Bea at Sancho. Ayun eh, di ba? Pero bago yan, nais ko magpasalamat kay Wendy Veronique ng Accent Salon sa ating hair and makeup. Thank you very much, Miss Wendy. At yung kanyang assistant, di ba? Si Geneva din. Geneva rin, no? Tungkol naman kay Bea at kay Sanjo, no? Ang dami na nga rin doon sa press ko ni Bea na talagang may pinagdadaanan sila ni Sanjo, yung relasyon nila. And they're working it out naman daw. Nakatapos na naman tayo ng isang siksik na kwentuhan. Stories which we strive to bring to you as fresh as possible and well-researched. I'm sure we have put smile on your faces. This is where we are committed. Kagaya na ng sinabi ni Romel, ang pag-arangkada namin mga umusbong na otoridad sa showbiz news ay hindi na maaawat. We are here to stay. We are here to tell you meaningful stories. Sadyang di paawat, di ba? Laman kaya kami ng iba't ibang network araw-araw. Kaya naman hatid namin sa inyo ay totoong straight from the horse's mouth. Salamat po sa inspiring messages na ipinapadala po ninyo sa amin. We are committed to bring you factual, hottest, and inspiring stories. We are the emerging authority. We'll see you on the next episode of Showbiz Unlimited!
This program is brought to you by PSR.ph, your online showbiz news authority, and Behind the Lens, weddings, prenup, film, broadcast, creativity beyond compare.